Ang ikawalong miyembro ng piratang Straw Hat na may bounty ng mahigit sa 74 na milyong belly. Bilang isang miyembro ng piratang Straw Hat, si Frankie ay isa sa pinakamalakas at pinakamahalagang miyembro ng grupo. Dahil si Frankie ang opisyal na shipwright ng barko, ito ang namamahala sa pagpapanatili ng kondisyon ng Thousand Sunny. Kasama na rin dito ang iba pang mga sasakyan, instrumento, o armas na maaaring maggamit ng Straw Hats. Si Frankie ay isang cyborg mula sa Water 7 at ang orihinal na pinuno ng Frankie family. Sila ay naging kaaway ng piratang Straw Hat na magpunta ang mga ito sa Water 7, at hanggang sa napilitan nito na maging kaalyado ng piratang Straw Hat. Nagdesisyon si Frankie na sumali sa piratang Straw Hat upang matupad ang kanyang pangarap na lumikha ng isang barko na may kakayahang ikutin ang buong mundo. Bago pa man kilala bilang si Frankie, ang kanyang tunay na pangalan ay si Cotty Flam at ipinanganak sa isang lugar sa South Blue. Tulad ng ibang mga karakter sa One Piece, si Frankie ay isa sa may masamang karanasan sa kabataan nito. Sa murang edad ni Frankie ay nakaranas agad ito ng kabiguan mula sa kanyang mga magulang na isang pirata dahil sa pagtapon sa kanya sa dagat. Buti na lang ay nailigtas ito ng maalamat na shipwright na si Tom na siyang gumawa sa barko ng hari ng mga pirata. Kalaunan ay kinuha si Frankie bilang apprentice ni Tom dahil sa nakita nitong talento sa kanya mula sa paggawa ng isang sandata gamit ang piraso ng mga bakal sa paligid. Pagkatapos nito, ay nakilala ni Cotty Flam ang isa sa apprentice ni Tom na si Iceberg, na siyang nagbigay sa kanya ng palayaw na Frankie dahil sa nawiwirduhan nito sa totoo nitong pangalan. Natutunan ni Frankie ang paggawa ng mga barko mula kay Tom. Ngunit ginugol nito ang karamihan sa kanyang oras sa paggawa ng mga barkong pandigma na idinisenyo upang manghuli at talunin ang mga Sea Kings. Dahil sa impluwensya at mga sinabi ni Tom ay minsan nang inihayag ni Frankie ang kanyang plano sa paggawa ng pinakamagaling at pinapangarap nitong barko. Sa panahon din na iyon ay binisita si Tom ng piratang Roger upang gawin ang barkong gagamitin nila para sa kanilang kahuli-hulihang paglalakbay sa Grand Line. Hinikayat pa ni Oda na sumali si Frankie sa kanila subalit mabilis naman niya itong tinanggihan. Sinabi din ni Frankie ang kanyang kawalang tiwala sa mga pirata dahil na rin sa ginawa ng kanyang mga magulang at wala talaga itong interes maging isang pirata. Di nagtagal ay nagkaroon ng paglilitis kay Tom dahil sa ginawa nitong barko para gamitin ng piratang Roger sa kanilang panghuling paglalakbay sa Grand Line. Dahil sa mga nangyari ay gumawa si Tom ng isang kasunduan sa world government sa paggawa nito ng isang sea train sa loob ng 10 taon na kayang maglakbay sa karagatan. Kapalit naman nito ang kapatawaran sa lahat ng mga ginawa nito laban sa world government. Lumipas ang ilang taon, hinayaan na lang ng world government si Tom bilang pasasalamat nila sa paglikha nito sa sea train. Gayunpaman ay hindi nakaligtas si Tom sa ilan sa mga kasapi ng world government na uhaw sa kapangyarihan. Ginawan si Tom ng kasalukuyang pinuno ng CP5 na si Spandam ng maling akusasyon dahil sa plano nitong pagkuha sa blueprint ng Pluton na isa sa mga sinaunang armas. Ang blueprint na ito ay ibinigay kay Tom mula sa mga nagdaang mga shipwright ng Water 7. Ginamit ni Spandam ang mga barkong pandigma na ginawa ni Frankie na dinisenyo para labanan ang mga Sea Kings upang pasabugan ang Water 7. Bagaman nagawang pigilan ni Tom at ng iba pa ang pag-atake ngunit lumilitaw pa rin sa lahat na sila ang may pakana ng mga pag-atake. Dahil sa mga nangyari ay hinatulan si Tom ng kamatayan at nakatakdang dalhin sa Ines Lobby gamit ang sea train na siya mismo ang lumikha. Sinubukan na iligtas ni Frankie si Tom habang nakatayo sa harap ng sea train upang pigilan ito. Subalit walang nagawa si Frankie at sa halip ay nagtamo ng malubhang pinsala sa katawan na muntik na nitong ikinasawi. Sa kabila ng matinding pinsala sa katawan ay nagawa pa ring ayusin ni Frankie ang kanyang sarili gamit ang mga ekstrang bahagi mula sa isang inabandonang barko.
Lumipas ang 4 na taon, bumalik si Frankie sa Water 7 at pinuntahan si Iceberg. Subalit labis ang naramdaman nitong galit dahil sa nalaman nitong pakikipag-alyansa ni Iceberg sa world government. Sa kabila ng pagtatalo ng dalawa, ay ibinigay ni Iceberg ang blueprint ng isa sa mga sinaunang armas na nasa kanyang pangangalaga. Dahil na rin sa paniniwala ni Iceberg na mas magiging ligtas ang blueprint ng barko sa kamay ng isa sa pinagkakatiwalaan niyang tao sa mundo. Di nagtagal, ay nakilala si Frankie bilang ang boss ng isang grupo ng mga ship dismantler na tinawag bilang ang Frankie Family. Sa kanyang mga taon kasama ang Frankie Family ay nagtrabaho ito para makakuha ng sapat na pera at makabili ng Adam Wood upang maisakatuparan ang pinapangarap nitong barko. Makalipas ang 4 na taon, nang dumating ang piratang Straw Hat sa Water 7, ay naging biktima rin ang mga ito sa mga masasamang gawain ni Frankie. Ito ang naging dahilan sa pagkakabugbog ni Yusuf, dahil sa dala nitong malaking halaga ng pera na ninakaw ng Frankie Family. Ang pangyayaring ito ay humantong sa isang pag-aalsa mula sa natitirang tauhan ng piratang Straw Hat upang ipaghigante si Yusuf at sirain ang Frankie House. Di nagtagal ay bumuo si Frankie ng isang alyansa sa pagitan ng piratang Straw Hat para talunin ang CP9. Dahil na rin sa pagkuha nila sa kanya at kay Nico Robin para sa kanilang plano sa isa sa mga sinaunang armas at gamitin ito sa kanilang masasamang balak. Humantong ito sa pagsunog ni Frankie sa pinag-aagawang blueprint ng barko at nakipag-alyansa sa piratang Straw Hat na kalaunan ay naging dahilan sa pagkatalo ng CP9. Matapos ang pangyayari ay ginamit ni Frankie ang mga nabili nitong kahoy ng Treasure Tree Adam mula sa ninakaw nitong pera sa piratang Straw Hat para gawan sila ng panibagong barko, ang Thousand Sunny. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga naging pagkilos laban sa world government, si Frankie ay nagkaroon ng bounty sa kanyang ulo na nagkakahalaga ng mahigit 44 million belly. Matapos ay nakiusap ang Frankie Family sa piratang Straw Hat na isama si Frankie sa kanilang grupo para na din sa kanyang kaligtasan at kalaunan ay naging opisyal na kasapi ng piratang Straw Hat. Di nagtagal ay may gulong kinasangkutan ang piratang Straw Hat sa Sabaudi Archipelago kasama ang iba pang mga pirata laban sa mga marino. Ang pangyayaring ito ang naging dahilan ng pagkakahiwalay ng grupo sa pagdating ng isa sa mga warlord ng world government. Naipadala si Frankie sa isang isla na kilala bilang Karakuri Island na siyang lugar ng kapanganakan ng henyong doktor na si Vegapunk. Sa isla ay nalaman ni Frankie ang kwento tungkol sa laboratorio at sa pakikibaka ng doktor para mapabuti ang isla. Sa paggalugad ni Frankie sa laboratorio, ay natagpuan nito ang blueprints ng iba't ibang mga makina na nais gawin ng doktor at namangha kung gaano ka-advanced ang mga disenyo nito. Ngunit di sinasadyang napindot ni Frankie ang self-destruct button ng laboratorio na siyang nagpasabog sa buong lugar at naging sanhi ng pagkasunog ng kanyang buong mukha. Gayunpaman, ang pagsabog ang naging dahilan sa pagtuklas ni Frankie ng isang lihim na pasukan sa pangalawang laboratorio na itinago ng doktor. Nagdesisyong manirahan ni Frankie sa loob ng laboratorio at naging daan para gawin ang kanyang panibagong katawan. Sa oras ng pagkikita ng bawat miyembro ng piratang Straw Hat sa loob ng 2 taon, si Frankie ay nagkaroon na napakalaking pagbabago di lang sa katawan, pati na rin sa taglay nitong lakas. Ngayon ay nagagawa na ni Frankie ang magpalabas ng mga missile na nakalagay sa kanyang mga malalaking balikat. Mayroon na rin itong pag-atake na tinawag niyang Frankie Radical Beam na naglalabas ng isang malakas at sumasabog na laser beam. Sinasabing si Dr. Vegapunk lamang ang may kakayahan gumawa ng isang armas na kayang gumamit ng isang laser beam. Ito ang nagpapatunay kung gaano kalaki ang pinagbago ni Frankie makalipas ang 2 taon, di lang sa lakas kundi sa talento at kaalaman nito sa paggawa ng mga armas.
Shoutout po sa mga nagpapa-shoutout at maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Si Frankie ay itinuturing na isa sa pinakamagaling na shipwright sa buong mundo. Lalo pa at naging guro pa nito si Tom na kilala bilang ang pinakabihasang shipwright sa buong mundo na siyang gumawa sa barko ng hari ng mga pirata. Sa kabataan ni Frankie ay namulat na ito sa paggawa ng mga barkong pandigma at mas hinasa pa ng pinakamagaling na shipwright sa buong mundo ang talentong ito. Ang pangarap ni Frankie ay ang gumawa ng pinakamahusay na barko na kayang maglakbay sa anumang sulok ng mundo. At ano pa nga ba, ang pinakamalakas at mahusay na barko sa kasaysayan, walang iba kundi ang Pluton na isa sa mga sinaunang armas. Oo nga, at sinunog na ni Frankie ang blueprint, pero malay natin na kabisado na nito ang nakapaloob sa blueprint ng barko. Sa panahon kung saan mabilis na ipinakita ni Frankie sa CP9 ang bawat pahina ng blueprint ng barko, ay agad nilang nalaman na totoo ang blueprint na nasa kanilang harapan. Marahil ang mga detalye sa blueprint na iyon ay isinulat din gamit ang mga sinaunang teksto, kaya mabilis itong nakumpirma ng CP9. Malamang sa mga oras na nasa pangangalaga ni Frankie ito, ay madali lang sa kanya ang maisaulo ang lahat ng nakapaloob dito. May posibilidad na unti-unti nang binabago nito ang Thousand Sunny para maging isang barko na kayang makipagsabayan sa lakas ng isa sa mga sinaunang armas. Hindi ito malayong mangyari, lalo pa at nasa kanila si Nico Robin, ang nag-iisang kilalang tao sa mundo na may kakayahang basahin ang mga poneglyphs. Ang Thousand Sunny ay gawa mula sa Adamwood na kilala bilang ang pinakamahal at matibay na kahoy sa buong mundo. Tanging 2 barko ang kilalang ginawa gamit ang kahoy na ito. Hindi pa kumpirmado, ngunit malaki ang posibilidad na ang orihinal na Pluton ay gawa din sa kahoy na ito. Maaaring sa pagtatapos ng One Piece ay may makakakuha sa orihinal na Pluton at mapupunta ito sa kamay ng masasamang pirata, o di naman kaya sa kamay ng world government. Ngunit sa oras di na iyon, sa tulong ni Nico Robin ay mabubuo na ni Frankie ang pinapangarap nitong barko na pwedeng ipang tapat sa isa sa mga sinaunang armas. Sa lakas at mga abilidad na tinataglay ngayon ni Frankie, paano kaya kung mayroon pa itong kapangyarihan ng sinumpang prutas? May mga teorya tungkol sa posibilidad na magiging kapangyarihan ni Frankie sa isang sinumpang prutas. Ito ang kapangyarihan ng dating opisyal ng Revolutionary Army at warlord ng world government. Kung magkakatotoo man ang teoryang ito, ay malaki ang maidaragdag ng kapangyarihang ito sa estado ng lakas ngayon ni Frankie. May naiisip akong isang sinumpang prutas na mas bagay sa tinataglay na abilidad ngayon ni Frankie. Hindi ako sigurado kung posible itong mangyari, ngunit kung pwede itong gamitin sa isang cyborg tulad ni Frankie, ay paniguradong malaki ang maidaragdag nito sa kanyang lakas. Ang tinutukoy kong sinumpang prutas ay walang iba kundi ang kapangyarihan ngayon ni Nico Robin. Ang Hana-Hana no Mi ay isang Paramecia type na prutas na nagpapahintulot sa gumagamit nito na gumawa ng kopya ng mga bahagi ng kanilang katawan. Malaki ang magiging pakinabang nito para kay Frankie sa pagiging shipwright nito sa piratang Straw Hat. Madali na lang kay Frankie ang ayusin at palakasin ang Thousand Sunny dahil sa mga dagdag nitong bahagi ng kanyang katawan mula sa kapangyarihan ng sinumpang prutas. Pero ang mas nakakakilabot sa kapangyarihang ito ay kung gagamitin ito para sa mga pag-atake ni Frankie. Isipin mo na lang kung kayang magpalabas ni Frankie ng maraming kopya ng kanyang mga braso na may mga missiles na may kasamang radical beam. Paniguradong marami ang magdadalawang isip na labanan si Frankie.